Sara dito, sara doon. Ilan na nga ba yung mga establishmento at restaurants na alam nating nagsara ngayong pandemya? Minsan yung mga paborito pa nga natin yan, pero di naman natin sila masisisi. Madalas kung hindi bawal ang dine-in, limitado lang ang pwede. At hindi naman lahat may alfresco area. Pero kung yung iba nagsasara, may isang restaurant sa Angeles City sa Pampanga na nagbukas sa gitna mismo ng pandemya. Yan ang 1798 Lifestyle Studio. Pagdating mo pa lang, alam mo nang hindi ito ordinaryong cafe. Nasa loob kasi ito ng isang sikat na TB's Farm, na isang recreation at tourism farm na nagpo-promote ng organic at sustainable agriculture. Kaya papasok ka pa lang, gumiginhawa na yung pakiramdam mo para ka kasing biglang nawala sa syudad. Sakto yung magpapahinga ka galing sa long ride. Pag-aari ito ng mag-asawang Sente at Tel Edralit. Pero hindi naman talaga ito ginawa para maging cafe. Ikalawang branch na dapat ito ng negosyo nila na Creative Training Center. I started off maybe like 2 years ago. I started teaching baking and cooking. And at the same time, I have instructors for cake decorating and photography and stuff. So, everything about the arts. So, ganun siya. So, we also have appreciation of wines. We also have appreciation of whiskey. So, we basically did parang like a tutorial na thing na daily. Kompleto sila sa facilities para sa pagtuturo. May malaking area para sa guests at workshops at meron ding malaking kitchen para naman sa cooking at baking. Kaya lang, pagkatapos nila maipagawa ang gusali, nagpandemya na. Kaya nakaisip sila ng ibang negosyo. We thought of opening up a cafe. Then bringing my machine from the house, dinala ko dito, then I baked some stuff. And we started off with desserts and coffee lang. Then, after a month or after weeks, nagbukas kami ng sandwiches muna. Then, after another week, we opened up for pasta na. Then, lahat, nagtuloy-tuloy na yun. Chef si Sente, pero para sa mga kaibigan lang daw nung una ang cafe. Actually, parang tambayan lang siya with friends. Tapos, okay, parang maganda naman yung pick-up ng market. So, tinuloy na namin. And we were planning to have a bake sale for 1 week lang. Then after 1 week, we'll try to think of another parang project. Tapos bubuksan na namin for another week. Tapos naging tuloy-tuloy na siya. Kapag tiningnan mo ang menu nila, wala ka naman masyadong makikitang kakaiba. Ayaw kasi ni Sente na malilito pa sa pagpili ang customer kaya kakaiba yung pangalan. Ang nagdadala raw kasi ng lasa ay yung ingredients na gamit nila. Dito sa restaurant, kung makikita mo, very simple yung dishes. Pero yung ingredient, we make sure na yun yung pinaka-quality ingredient na meron in the market. At totoo nga, pagod kami sa pag-shoot ng crew at talaga namang hindi kami nagkamali na dito maghapunan. Iba't ibang pasta yung tinikman namin. May mga sandwich at mayroon ding white pizza na best seller daw nila. Nasubukan din namin yung hot and cold coffee nila. Lahat panalo! Ang maganda, bukod sa masarap, organic din ang gamit nilang ingredients na galing mismo sa TB's Farm. Yung mga riders na foodie as well, napapansin nila na yung mga vegetables are like fresh, they're parang freshly picked. So, organic, tapos lagi nila tinatanong, is it coming from the farm? Yes, it's coming from the farm. Noong wala pang pandemya, kapag pumunta ka rito, pwede ka rin bumisita sa farm para magpakain ng farm animals at masubukang mag-harvest ng gulay. Pami-pamilyang nga raw yung nagpupunta noon. Pero kahit ngayong limitado pa ang activity sa farm, ramdam na ramdam mo yung tinatawag na ambience ng probinsya dito sa alfresco dining area. Maaliwalas, napapaligiran ka ng mga halaman at puno, presko ang hangin. Di mo talaga iisiping nasa gitna ka ng syudad. Kaya kahit pandemya, non-stop pa rin ang bisita nila. My wife, si Tel kanina, she has an eye on design, and her family are
The sister is an interior designer. The uncle is an architect and an interior designer. So we get help from them kung paano namin i-design yung space. Sa panahong lahat halos ng negosyo ay apektado ng pandemya, mahirap isipin na meron pa rin nagbubukas sa kabila ng kawalan ng customer o yung hirap sa logistics at supplies. Pero gaya ng naipakita ng 1798 Lifestyle Studio, hindi ito imposible. Kaya payo ni Sente, Be patient, be brave. Alam natin na sobrang hirap ng ngayon ng going about things, no. What I always keep telling my friends na always be brave, be proud of what you're doing, be proud of your products, and makukuha mo rin yung opportunity. Ride PH Season 6 is presented by the Department of Tourism and the Tourism Promotions Board. Co-presented by. Next on Ride PH.